Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 17, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 6, verse 1 to 6, verse 16 to 18. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa niyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama sa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay iyon katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa pinakamatalik mong kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng palihim. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan upang makita ng tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, mayroong 3 spiritual practices na binanggit si Jesus. Yung paglilimos, panalangin, at pag-aayuno. Pero meron siyang babala. Ano yung babala niya? Huwag itong gawin para makita. Huwag gawing performance. Huwag gawing palabas. Bakit? Dahil posible na gumagawa ng tama, pero mali naman ang dahilan. Kaya paulit-ulit niyang sinabi na ang inyong ama na nakakakita sa lihim ninyo ang gagantimpala sa inyo. Kaya ito yung reminder sa atin. Napakaganda. Hindi ibig sabihin na bawal makita ang mabuti. Ang punto, hindi papuri ng taong dahilan, kaya natin ito ginagawa. Marami sa atin ay pagod na mag-show off. Pagod na kailangan okay ka, kailangan productive ka, kailangan may update, kailangan may achievement. At minsan, pati yung relasyon natin kay Lord, parang nagiging performance. Nagdadasal, pero para lang matapos. Naglilingkod, pero nagtatampo kapag hindi pinapansin o hindi napansin. Gumagawa ng mabuti pero sasaktan kapag walang appreciation. At hindi naman masamang ma-appreciate. Tao tayo. Pero ang tanong ni Jesus, paano kung wala nang pumapalakpak? Gagawin mo pa rin ba? Paano kung walang magpasalamat? Magsaserve ka pa rin ba? Paano kung walang makakita? Magdadasal ka pa rin ba? Ang tunay na relasyon ay hindi para sa audience. Pansinin mo yung pinakamagandang bagay sa buhay, yung buto. Alam mo yung buto, tumutubo sa ilalim. Yung bata,
lumalaki sa loob ng sinapupunan. Yung dasal na bubuo sa katahimikan. At baka may mga bagay na gustong gawin ni Lord sa puso mo, pero kailangan mo munang tumigil sa pag-show off, sa pagpapakita. Ang mga maging totoo. Kaya, napakaganda ng sabi ni Jesus. Ano yung kanyang recommendation? Pumasok ka sa iyong silid at manalangin sa Ama na hindi nila nakikita. Parang sinasabi niya, anak, bago ka humarap sa mundo, humarap ka muna sa akin. At baka ito yung kailangan nating marinig. Hindi kailangan i-post lahat. Hindi mo kailangan patunayan lahat. May mga biyayang mas lumalalim sa katahimikan. Kaya, ngayong araw na ito, itry natin na gumawa ng kahit isang simpleng mabuting bagay na walang nakakaalam. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming beses gusto naming mapansin. Maraming beses naghahanap kami ng approval ng tao. Pero for this day, O Lord, ibalik mo kami sa puso na tunay na nananampalataya. Turuan mo kaming manalangin ng tapat, magbigay ng tahimik, at magsakripisyo ng may pag-ibig. At nawa, sa bawat ginagawa namin, ikaw yung makita. Hindi ako, hindi kami. Amen. Friends, may kakilala ka bang pagod na sa pagpapakita? Yung laging kailangan patunayan yung sarili. I-share natin yung audio gospel na ito. I-share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa Facebook friends natin, sa Instagram, sa mga classmates natin, kasama sa trabaho. No? At nawa, ito yung maging reminder ng paggawa ng isang mabuting bagay kahit walang nakakaalam o nakakakita. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.